Genesis 10 verse 1. Ito ang talaan ng mga lahi ng mga anak ni Noe, sina Sem, Ham at Japet, na nagkaroon ng mga anak pagkatapos ng baha. Ito ay talaan ng mga anak ni Noe. Pinapakita na may plano ang Diyos sa bawat henerasyon. So, yan lang po. Thank you. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 10 verse 2. Ang mga anak ni Japet na lalaki ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at si Teras po. Amen po. Good morning. In behalf of Bro Ian, ako po muna ang magbasa ng kanyang devotion. For now, nasa Genesis chapter 10 po tayo. Sa kanya po ay verses 3 to 6. Sabi dito, sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Jaba naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa'y nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cos, Ehipto, Libya at Kanaan. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Sa mga verses na ating binasa, matandaan natin na sabi ni Lord, go and multiply. So, ito na po yun, yung repopulation. Kasi, after ng flood, ang mga descendants na ay nagmumula na sa lahi ni Noah. Yun po, no? So, tandaan natin yung mga specific names, person na nakalagay. Iyan naman po ang mga story nila ang lalabas sa mga susunod na mga books and chapters. Yun lamang po. Magandang araw. Genesis chapter 10, 7 to 13. Sina Seba, Havila, Sabta, Araama, at Sabteka, ang mga anak na lalaki ni Kus. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Kus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang, maging mahusay ka sa ng mga ngaso, tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sasakop niya sa Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ni Nineve, Rehoboth, Tyre, Kale, at ang Resen sa pagitan ng Nineve at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Ehipto, ang ama ng mga tagalud, Anam, Lehab at Naphtuh. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Genesis chapter 10 verse 14 to 16. Si Patruseo Kaslo at ang Kaptoreo na siyang pinagmulan ng Pilisteo. Si Kanaan ang ama nina Sidon, Het. Si Sidon ang kanyang panganay. Si Kanaan ang siya rin ang pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Garceo. Amen. Genesis chapter 10, verse 17 to 23. Hibeo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, at Hameteo. Sa bandang huli, nangalat ang mga lahi ni Kanaan. Ang hangganan ng lupain nila ay mula sa Sidon
papuntang Gerar hanggang sa Gaza at umabot sa Sodom, Gomora, Adma, Zeboim at hanggang sa Lasha. Ito ang mga lahi ni Ham. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa kanilang sariling lupain na sakop ng kanilang bansa. At may sarili silang wika. Si Shem na nakakatandaang kapatid ni Japhet ang pinagmula ng lahat ng Eber. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak ni Aram, sina Uz, Hul, Gether, at Meshek. Amen. Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Genesis chapter 10 verses 24 to 27. Sa slot po ito ni Bro Cesar habang nasa Pilipinas siya. Ako po muna. Sabi dito, si Arphaxad ang ama ni Sela, na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber. Ang isa'y tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelep, Hazarmavet, Zera, Haduram, Uzal, Dikla. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Based po sa verse na ating binasa from 24, sabi dito, si Arphaxad ay anak ni Shem. Siyang naging ama ni Sela and then naging ama ni Eber. Nabanggit ito dito si Eber kasi ito yung magtuturo tungo doon kay Abraham, yung lineage niya. Then, sa 25, si Eber naman ay madalawang anak. Ang isa ay pinangalan ng si Peleg, ang isa ay si Joktan. Si Peleg po, ito naman ay, ang description niya kasi dito ay pagkabahabahagi, di ba, nagkahiwa-hiwalay, ika nga. Kung ikokonik mo, parang ito yung naging descendants doon sa Tower of Babel kasi di ba, nag-scatter ang mga tao noon. So, yun po. Si Peleg, no, ay nagtuturo doon sa mga Israelites naman siya na lineage, no. And then, si Joktan, there is 13 sons, and then traditionally identified as ancestor ito ng Arabian tribes. So, tunghayan natin ang kanilang mga kwento sa susunod na mga kabanata. Genesis chapter 10, verse 28 to 29. At si Ubal, at si Abimael, at si Sheba, at si Oper, at si Havilah, at si Jubal. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. Yan po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 10 verse 30 to 32. Ang lupaing tinitirhan nila ay mula sa Misha at papunta sa Sifar, sa kabundukan sa silangan. Ito ang mga lahi ni Shem. Ang bawat pamilya nila ay nakatira sa sarili nilang lupain na sakop ng kanilang bansa at may sarili silang wika. Ito ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Amen po.